Gusto niyo po ba mga bossing ko na hindi nauubos ang inyo pong biyaya? Minsan mapapaisip ka, paano yun? Parang imposible naman kasi gumagastos ka. Kailangan mo na bumili ng bigas, bumili ng mga pagkain, kailangan ng mga pangangailangan, yung mga araw-araw po natin ginagamit. Parang imposible, di ba mga bossing? Ngayon pa mga bossing, share ko sa inyo mga bossing. Mainam na subukan niyo po ito para hindi nauubos ang biyaya po natin. Na minsan mapapansin ninyo na parang ang dami nyong bayarin, pero nakakabayad ka, nabibili mo pa mga pangangailangan ninyo at maging lalo na ng inyo pong mga anak. Ngayon pa mga bossing, napakasarap sa mga ganong pakiramdam. Ngayon, unang-una man, sabi ko lamang, huwag kang masyadong magpapanik kapag po parang nakita ninyo na, wow, wala ng pera, mga ganyan mga bossing. Huwag kang masyadong magpapanik kasi once na ikaw po ay nagpanik, lalo ka na problema, lalo po yung kapoble-problema ang darating. Lalong mawawalan ng pera. Basta ganito lang gagawin po ninyo. Once na nakita nyo na parang wala na, huwag mong ikukwento sa iba na wala ka ng pera. Dapat po mga bossing ko, isikreto nyo na lang. Tapos, lagi mo ibukas sa bibig po ninyo, magkakaroon ako ng maraming pera. Nako, hindi laging ganito ang takbo na aking pamumuhay. Makakamit ko ang lahat ng aking mga pinapangarap. Maya-maya marami nang darating sa akin. Ganon po mga bossing. Ganon ang inyo pong sasabihin. Sabihin nyo po, huling paghihirap ko na ito at hindi na ako mauubusan kailanman ng pera. Lagi tatandaan mga bossing ko, makapangyarihan ang ating salitain. Kapag kayo lagi walang pera, at lalo mong sinabi na wala kang pera, lalo kang mawawala ng pera. Ngayon pa mga bossing, baka sabihin nyo, kaya nga nadaing kasi walang pera. Ganun nga po yun mga bossing. Lalo kadaing-daing ang mga mangyayari kung lagi mong ibubukas sa bibig na wala kang pera. Huwag niyo po sabihin at huwag yung tanggapin na wala kang pera. Kailangan po mga bossing ka nakita walang pera. Lalo ka pang magsipag. Lalo ka pang mag-isip kung paano ka magiging matagumpay, kung paano mababago ang takbo ng iyong pamumuhay. Jump ka agad sa solusyon. Huwag kang panghinaan ng loob kasi ganoon din ako. Halimbawa, nakita ko may ganitong problema. Kumbaga, hindi ko naisipin kung hanggang kailan to, kung hanggang ganyan, hindi ko na iniisip yon. Ang iniisip ko, jump ka agad kung paano masusolusyonan. Ganun po kaagad mga bossing. Kasi wala naman pong magandang maidudulot sa atin kung isipin nyo, kasalanan ko kasi kaya nawala ng pera. Kasi bumili pa ako ng ganito, kasi ganyan. Wala na nabili nyo na tapos na Kaya jump ka kaagad kung paano mo ito susolusyonan. At laging sasabihin, hindi laging ganito ang takbo na pamumuhay. Abay, bukas marami ng pera ang darating sa akin. Or maya-maya lang marami ng pera ang darating. Ganun po, subukan nyo po yan. Tapos, bukod sa pagiging positibo nyo, sa mindset po ninyo na pagiging positive, kayo po mga bossing ko yung mag-iisip kung paano mababago ang takbo ng pamumuhay. Mapapansin nyo po yan, i-a-adjust ako saan lagi kayo suswertein. Kung lagi kang ubos biyaya, walang pera, bago-bago mga bossing ko ang sistema. Kayo po mga bossing ko, ang unang-unang baguhin mindset, salitain natin, tapos lalo nyo pa sigurong sipagan pa. Tsaga-tsaga ka lang, huwag kang maiinip. Kasi once na naiinip, once na gustong-gusto mong mag-grab ang isang bagay, lalo na ang pera, lalo nagiging mailap. Lalo ka na nawawala ng pera. Basta kalmado ka lang. Parang gawin nyo, or pakiramdam ninyo, isipin po ninyo na maraming pera ang darating, at hindi laging ganito ang takbo ng pamumuhay, makakaisip din ako kung paano ako magiging matagumpay. Ganun po mga bossing. Kasi ganun din ako, kinakalma ko lang. Kasi once na nagpapanik, at ikaw po ay walang pera, lalo na ang pera mga bossing, Diyos ko po, lalo't napakailap sa inyo ng swerte, lalo na sa pera. Kaya ako pa mga bossing ko, ganyan din ang pinagdaanan ko rin po yan. Kaya parang binabago ko lahat ang aking mga sistema. Dahil nasubukan ko na yan mula ng pagkabata ba naman mga bossing ko, hirap at hirap. Kaya yun po mga bossing ko, binago ko yung sistema ng aking mindset. Yan, kaya yun po ipayo ko din sa inyo. Kung lagi ka walang pera, hika ko sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, huwag nyo na ibukas sa bibig. I-mindset nyo na hindi laging ganyan ang takbo ng inyong pamumuhay. Huwag nyo tanggapin. Huwag yung tanggapin, pero huwag kang maging atat. Kasi once na naging atat ka, lalo nagiging mailap ang swerte, lalo na sa pera.